Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang hapon sa ating mga online learners na nakatutok sa ating online session sa hapong ito. Tutor Leia? Hello, Tutor Edwin at best afternoon pa rin sa ating mga online tuties. Okay. So, ngayong hapon, tayo ay nandirito na naman para tuklasin ang napakagandang usapin patungkol sa kontemporaryong issue. Muli, ako si Tutor Leia mula sa SDO Olongapo po. Tutor Edwin? At ako naman po si Tutor Edwin na mula sa Dibisyon ng Butuan City, ang magiging hashtag JKK ninyo o gabay, kaagapay at karamay sa pagtuklas ng mga napapanahong mga paksa na sadyang kapupulutan ng aral. Tutor Leia? Ang galing nun, Tutor Edwin, ha? Talaga naman. Okay. So, again, tayo ay nasa pre-online tutorial para sa Araling Panlipunan 10. At ngayon, tayo ay moving on na sa quarter 3, week 2, na kung saan ito ay tungkol sa gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ayun. At bago tayo magpatuloy, Tutor Leia, ay i-recognize muna natin ang lahat ng ating mga online tuties na nakatutok sa ating official E2Live Facebook page. Ayun, binabati namin si Pauline Alezo. Ayun, sabi niya, good afternoon po, watching from San Mariano, NHS, SDO Isabela, grade 10, matapat. Subject teacher niya po si Mrs. Rosalinda A. Gaton. Tama po ba? Agatan. An advisor niya si Mrs. Charibel G. Labayag. Ayun, binabati ko lahat ng mga taga SDO Isabela. Hello din sa Zyril, Charmaine, Jolina, ayan, John Rivas. Yung iba, syempre, babalikan natin later. Na maraming salamat sa lahat ng kapwa namin guro at mga mag-aaral, maging mga magulang na walang sawang sumusuporta sa pag-aaral ng mga bata. Okay. Ayun. At para sa puntong ito, ihanda ang ating mga sumusunod para sa mga online learners natin. Ihanda ang ating self-learning module, ang ating panulat, ang ating sulatang papel at ang ating pangmalakasang quiz notebook. O kung meron ba tayong Araling Panlipunan notebook, you could prepare that one. Ayun, Tutor Leia? Sigurado tayo dyan. Okay, so patuloy tayo. Okay, so narito ang ating MELP. For week 2, natatalakay pa rin ang mga uri ng kasarian, sex at gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig at ang ating mga layunin, Tutor Edwin. Ayun, pagkatapos mong mapag-aralan ang ating module o sa sesyong ito, ikaw ay naasahan na, una, natatalakay ang mga gampanin ng kalalakihan at kababaihan sa lipunan at sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At ikalawa, napapahalagahan ang gampanin ng bawat kasarian sa lipunang ginagalawan. Ayun, more on pag-usapan natin yung gender roles na role ng mga kababaihan sa kalalakihan sa hapong ito. Ayan, exciting talaga naman. Yes. Okay. So, para to jumpstart our session this afternoon, no? So, meron akong tanong sa'yo, Tutor Edwin. Tanong ko sa sarili ko at higit sa lahat, tanong natin sa mga online learners natin na pwede nilang i-jot down using their quiz notebook in AP. Paano mo natutunan ang iyong gender role or inaasahang tungkulin or gampanin sa iyong pamilya? Paano? So, start writing it down. Yes, para sa mga para sa mga online learners natin, pwedeng sagutan natin. Ayun, while our online learners are writing their answers no sa ating chat box, ay siguro tanong yata ito ni Tutor Leia sa akin. Ayun, natutunan ko siya before kasi sa bahay namin merong assignments. Like ikaw yung sa akin kasi ako yung nagluluto sa bahay. Ako yung nagsasaing. On the other hand, ako din yung nag-igib ng tubig. So doon ko natutunan with my gampanin o tungkulin sa loob ng pamilya sa pamamagitan ng pag-a-assign ng mga tungkulin. Especially sa yung mga malalaking mga families, like merong assignment, 'di ba? Like especially kung lalaki ka or especially kung babae, ito yung ginagawa nilang trabaho. Ganon din ba sa inyo, Tutor Leia? Sa amin naman, dahil maliit na pamilya kami, Tutor Edwin, ang nakita ko talaga by just watching my parents, no? Na ang tatay ko goes out every day, no, goes to work every day, samantalang ang nanay or ang mother ko ay nagtatrabaho din pero mas taglay ni tatay yung pagiging good provider. Ika nga. So, observation. Ayan. So, sa akin, assignments. That's a good practice, no? That's a good practice. Yes. Kasi totoo yan. So, mamaya, habang hinihintay natin yung mga sagot nila, which I know ay ibibigay nila,
alamin natin paano nga ba nabuo or Mm. nagkaroon ng ideya ang sambayan ng Pilipino sa tinatawag nating gender roles. Okay? Ayun, para sa mga online learners natin, pakitype yung inyong kasagutan sa ating chat box. Ayun, balikan natin mamaya yung kasagutan ng ating mga online learners, Tutor Leia. Shall we proceed with our next slide? Definitely, babalikan natin yan. So, Mm-mm. pinapakita dito ang development ng gender role sa Pilipinas, no? So, una Mm-mm. dyan yung trato ng mga magulang sa kanilang anak na babae at lalaki na Mm-mm. tumpak sa sagot mo. Diba? By Yes. giving assignments. Yes, sir? Mm-mm. Additional? Mm-mm. I think aside from that siguro, Tutor Leia, is yung like yung mode of dressing tsaka yung pagbili ng mga laruan. Tama. Have you experienced that one? Kasi ngayon meron akong pamangkin na lalaki tsaka meron din akong pamangkin na babae. Pero when it comes to giving them, like magbibigay ako ng gift in a form of a toy, siguro dinidiffer ko siya because of the gender. Like sa lalaki, mostly yung binibigay natin like mga cars, yung mga laruang mga toy gun, 'di ba? Pero sa mga Yes. babae, mostly dolls, mostly yung mga gamit sa pagluluto, 'di ba? Usually yun yung nagiging ano. So yung part of it is yung trato din ng magulang tsaka ng magulang sa kanilang anak na babae at lalaki. And of course with the family. Tama, no? Mm-mm. So, may sumagot dito, Tutor Edwin, sabi ni Oo. Recrease Buhian, sa bahay as an elder, ako yung nakatoka sa halos lahat ng mga household Ayun. chores, Mm-mm. gawaing pantahanan, no? Yes, kasi babae tsaka eldest din, di ba? May ganun tayo, eldest, middle, youngest, Oo. no? So, nakakatuwa naman yung iyong paglaki, Tutor Edwin, and how you treat your relatives today, no? So, pangalawahan natin yan, yung pagsubaybay ng mga anak sa gawi at kilos ng kanilang mga magulang, which ito yung nangyari sa aming humble na tahanan, no? So, the way I look at my father and my mother, paano sila kumilos, paano sila agampanan yung pagiging mother and father, dun ko nakita, no? Pag nanay, luluto, nasa kusina, nag-aaruga ng bata. Kapag tatay, nagtatrabaho, 8 hours a day. Pero ano yan, mamaya pag-uusapan natin yung Yes, pag-iiba. yes. No? Nagsisibak ng kahoy yung tatay. Ay, talaga naman. Parang yes, hindi of ko course, di ba? Pero sa amin kasi, yan. kasi probinsya kasi sa amin, Tutor Leia, usually yung mga nagsisibak ng kahoy, mga lalaki. Nag-iigib ng tubig, mga lalaki. Ayun, yung naglalampaso ng sahig, mga lalaki. Oo naman. Pero ginagawa ko rin yan, ha? Of course. Okay. So let us proceed, Tutor Leia. Yes. So, ayun, dumadami na yung mga online learners natin. Thank you for commenting. No? Join kayo sa discussion. Yung tanong namin kanina, do not hesitate to type in. So yes, ngayon, Tutor, tayo ay tutungo kung paano unti-unting lumawak or lumalim ang kamalayan ng lipunang Pilipino sa usapin ng gender roles. Unahin natin dyan, syempre, the pre-colonial era. Online learners, pag sinabi nating pre-colonial, bago dumating ang mga mananakop. And we know who are they, right? No? So, sa mga kababaihan, during those time, maaring maging pinuno. Subalit, may maliit na level ng karapatang pantao. Ang bigat, di ba? Pero sa kalalakihan, maaaring mag-asawa ng madami. Makipaghiwalay at kunin ang mga possessions or ari-arian mula sa mga What's your take on this, Tutor Edwin? I believe parang mas dominante yung during the pre-colonial era. Siguro bago pa dumating yung mga according to accounts, bago dumating yung mga mananakop, yung mga Espanyol dito sa Pilipinas, well of course, hindi natatamasa ng mga kababaihan ang equal opportunity o yung equal na treatment ng society sa mga kababaihan compare sa mga kalalakihan. Makikita naman yun, 'di ba, sa kapag nag-aasawa na. Kapag ang babae ayun, yung kaniyang level sa lipunan is hindi masyadong mataas compare sa kalalakihan, especially kapag nag-aasawa, na kapag makikipaghiwalay yung lalaki, pwede niyang kunin yung ari-arian ng babae. And of course, pwede rin makapag-asawa ng mas marami ang kalalakihan, which I believe it is an indication of a gender inequality. Correct. No? So, in other words, hindi sana natin, wag sana magkaroon ng gender dominance, Tutor Edwin, no? So, yan.
ang ganda ng sagot ni Jude Michael Hansalin, Mm. sabi niya, lalaki, kalimitang tagapagbigay, taga-sustento. Mm. Ang babae, kalimitang nasa bahay at tagapag-alaga sa anak at sa pamilya, no? So, Mm. according yan kay Jude. Okay. So, Ayun still, Tutor Leia, di ba meron pa rin tayo mga preconceptions na kapag babae, nasa bahay, kapag lalaki, nagtatrabaho. Diba? Pero oo. yun, titingnan natin for yung progress ng ating lesson, and we will learn as the time goes by kung ano yung mga changes na nangyayari sa ating lipunan. Correct. Speaking of Ayun. change, next slide na tayo. So Ayun. after pre-colonial, here comes 1521 under the Spanish occupation. Na kung saan ang mga kababaihan may diin dapat na magaling or maging mahusay sa gawaing bahay at magkaroon ng kaugnayan sa relihiyon at simbahan. Kalalakihan naman, sila ang mga kumikita at bumubuhay sa pamilya or good provider, katulad ng pinupunto ng mga online learner natin, katulad ni Lyra and Leslie. Diba? So, still parang merong colonial mentality pa rin, di ba? Parang colonial pa rin 'yon. Parang colonial idea pa rin na yung mga kalalakihan, sila yung identified na mga good provider. And parang mas nasi-stress out yata sa panahon ng mga Kastila na yung mga babae is nasa bahay lang talaga, and this should be connected to religion and church, no? I think makikita natin 'yan yung sa mga accounts ng Noli Me Tangere, like in the person of Maria Clara, 'di ba? Di ba sabi nga ng mga historiador, ideal woman si Maria Clara. Di ba? So pag binasa natin yung mga accounts ng pahina ng kasaysayan, kaya nilang i-justify na talagang ideal woman si Maria Clara. Although, ang mga online learner natin, katulad ni John at saka ni Krisha May, meron sila sigurong ibang punto, no? Maya-maya, pwede silang mag-comment, no? Yes po. Okay. So, after ng mga Kastila, what's next? Sinong mga dumating? Ayan, punta tayo. Ayan. So, nagdaan tayo sa pre-colonial, nagdaan tayo sa panahon ng mga Espanyol, at we will now on panahon ng mga Amerikano. Tutor Lay? Yes. No? So, pag sinabi nating panahon ng Amerikano, kilala ang mga Americans bilang liberal, freedom-loving. Di ba may mga ganong konotasyon eh. So, alamin natin bakit. Ang mga kababaihan nagkaroon ng pag-asang umunlad sa sarili nilang pamamaraan, at higit sa lahat, nabigyan sila ng karapatan ng tinatawag nating karapatang bumoto. No? Malalim. Napapanahon din ngayon eh. Diba? Mga kalalakihan naman, pantay na pagtanggap ng mga paaralan sa mga kababaihan at kalalakihan. So dito makikita natin, wala na yung konsepto ng exclusivity para sa mga gender. Diba? No? So ang laking improvement yan, tutor. Yes, totoo yan, Tutor Lay, di ba? Like before, yung mga kababaihan is nakasiklud lang sila sa kanilang mga tahanan. Pero pagdating ng mga Amerikano ay nabigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan na maging pantay. Ang part of the opportunities in society is including yung pagboto, kasi isa sa pinaka-crucial before na role ng mga kalalakihan, yung pag-select ng leader. And of course, yung pagkakaroon ng equal na opportunity ng mga kababaihan na makapag-aral rin katulad ng mga kalalakihan. Kasi noon before, Tutor Lay, 'di ba, sa panahon ng mga Amerikano, there are exclusive schools for boys and there are exclusive schools only for girls, 'di ba? So parang nawala na yun, which I think is an indication of equality between gender. Diba? Remember, ang unang pangalan ng Ateneo de Manila, Escuela Pia, where Rizal had his parang elementary or yung parang primary schooling niya. Ngayon ang Ateneo de Manila accommodates both gender. Diba? So makikita natin talaga yung transition during the time of American era, no? So, ayan. Totoo po yan, Tutor Lay. Yes, sabi ni Jude Michael, tutor, nung panahon daw ng Spanish, banggitin lang natin the idea of polo is servisyo. So, parang mas nababagay daw sa mga kalalakihan yan instead of women. So, depende din siguro ang gender role sa bawat kasarian. No? Yan ang punto ng ating kasamang si Jude Michael. Okay? Kasi mga yan, Tutor Lay, di ba? Mga 16 years old to 60.
na Yes. they are required and mandated to serve to the Spanish government. Pero puros mga Mm. kalalakihan lahat. Of course, yung mga kababaihan ay iwan sila sa bahay para mag-alaga ng mga anak. Ayan, 'di Mm. ba? Iwan Ayun. sa bahay para mag-alaga ng mga anak. Okey. Pero, tingnan natin dito yung sa American din Mm. talagang nagkaroon ng women Yes. emancipation 'no. Ang term natin Mm. do'n mga online learners ay women emancipation na kung saan medyo nakaalagwa sila sa medyo limitado at nakakulong na Mm. sistemang inilaan ng mga nakaraang panahon para sa mga Mm. kababaihan, 'no? So, after Americans, punta tayo dito. Ayan. Ayun. So Tutor Edwin? we have yung mga panahon ng mga Hapon. Kung nakikita natin, parang wala ng distinction ng ating columns saka ng ating rows, di Correct. ba? Kung titingnan natin, parang nagkaroon ng unity between sa kababaihan at kalalakihan. At dito, or this time, nakikita natin, Sir Tutor Lay, no, na lumaban ang mga kalalakihan at kababaihan nung ikalawang digmaang pandaigdig. So, nung Mhm. before sa mga Amerikano, they have their rights to vote and to be educated, pero this time they have the right or they have their opportunity na makaparticipate, no, sa mga revolutionary acts na ginagawa before, and lumaban ang mga kalalakihan at kababaihan ng ikalawang digmaang pandaigdig. That's World War II, right? 2, yeah. That's World So, War II. ayan, ang active ni Jude Michael 'no, sinusuportahan niya talaga. Sabi niya may Mm. pagkakapantay-pantay na sa bawat Mm. kasarian 'no. Katulad nga ng sinabi ni Tutor Edwin, naging mga revolusyonaryo din ang mga kababaihan, as we all know. Ano, so Mm. nagkaroon dito ng malalim na pakikiisa ang bawat gender para sa isang minimithing layunin 'no, which is Totoo good yan. 'no. At saka Tutor Edwin, etong panahon na 'to nagre-reflect na rin siya sa panahon ngayon 'no. Hindi Yes. nahinto ang panahon na ito, tama ba? Yes, An yes. I believe, Tutorly, hindi sa nahinto. Siguro when it comes to revolution, it's not all the time na hawa ka ng armas, mhm, magwewelga ka, pero this time parang nagiging empowered na yung mga kababaihan natin kasi it reflects the previous history and with the present history that we have, na yung mga kababaihan has an opportunity na, and they are already empowered, right? mhm. So Mm. tama 'yun 'no, wag nating kakalimutan yung term ni Tutor Edwin na women empowerment and women Mm. emancipation. Kasi Mm. talagang napatunayan ng kasaysayan na talagang sila ay nakidigma at nakiisa para sa kasarinlan ng mga Mm. kapwa natin Pilipino, which has something, to do or which has a connection with the succeeding slide. Ayan. Ayun. So, thank Ayan. you sa ulit. Ayan, Tutor Edwin? Ayan, so this time we have the present era, no, yung tinatawag nating kasalukuyang panahon. And of course, katulad ng slides natin, no, with yung sa panahon ng mga Hapon, we have also equal and united na talaga yung opportunities, at iisa na yung mithiin at rights ng mga kababaihan at kalalakihan. At dito, no, sa kasalukuyan, lubos ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pagkakapantay-pantay ng karapatan sa kahit na anong kasarian. So this time, hindi lang doon naka-confine sa mga kababaihan with the right, and also with yung perception, and also yung Mhm. pagtingin ng society towards women and men, no. Sa kasalukuyan, lubos ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pagkakapantay-pantay ng karapatan sa kahit na anong kasarian, yung tinatawag nating gender equality. Ayun, Yes, Tutor Lay. sabi dito ni Tutor Edwin, mapanakit naman ang pangalan nito, pero dahil maganda ang kanyang punto, babanggitin natin si Heart H. Ramos Gansalan. Sabi niya, during the time of Japanese po, nabigyan ng karapatan ng mga babae at ang mga kababaihan na unti-unti nagkaroon ng gender equality. Tama yan, no? Mm-mm. That's the term, gender equality. So sa panahon natin ngayon, kasalukuyan, wala nang araw na nag-uunahan, wala nang Mm-mm. naghihilahan. Instead, hashtag hawak kamay, sabay-sabay tayong nagmo-move forward, sabay-sabay Mm-mm. nating tinatamasa ang gender equality, which is actually a very good thing, no? It's a very positive Mm-mm. thing. Okay. So, with that, let us continue. Okay? Ngayon naman, hindi ba kayo naku-curious, my online learners, no? Kung ano kayang mga bansa sa daigdig ang sa tingin natin nagkaroon ng, can I say controversial or malaking pagbabago sa usapin ng gender role, particularly when we talk about women? Okay.
So, ito, i-type in niyo yung sagot, ha, online learner. May prize yung, May, rearrange ng ginulong mga letra. ayan, baka Ayan. meron pa Gcash si Tutor Lay, mga online learners natin. Pakitap yung kasagutan natin. This is a two-word. This is a compound word, Yes. right? No? So this English is word to it's word. an English Yan. compound English word, and this is two words. And meron na ba tayong mga kasagutan, Tutor Lay? Siguro Wala. while Ayan. waiting for them, siguro it has something to do with yung sa time ng mga Amerikano, right? Yes, ang galing. Mm-mm. Okay. Ayan, si Jude, may sagot na naman siya. Ayan, patuloy pa rin ang pang-aabuso sa bawat roles na ginagawa ng bawat kasarian. Well, that is true. No? Good afternoon, Marjorie. Good afternoon, Roseanne and Kurt Sebastian. Ayun, Okay. so Ayan! Sumagot, Tutor Edwin. Mukhang may nanalo na. Uwian na ba? yes. Ayun, congratulations to Jude Michael Botardo, no, Hansalin. That's women's suffrage, no? Okay. Let us Okay. check nga. Baka naman mawala pa yung kanyang prize. So, let me check whether it's, you're Ayun. correct, no? Women's suffrage. Tutor Edwin, tuloy mo yung sinabi mo kanina, it has something to do with the Americans. What's your point of view about women's suffrage? Kasi nung, 'di ba nung panahon ng mga Amerikano, this is the time na nabigyan ng pagkakataon yung mga kababaihan na makaboto at makapag-participate sa government. Kasi before, they are restricted no to participate in political activities. Pero nung pagdating ng mga Amerikano, that was the time na nabigyan ng pagkakataon yung mga kababaihan na at least makapag-participate. Kasi before, it's a very big deal na pumili ng leader. Kasi they considered women before as, kumbaga like in other country, they called it as a second citizen. Hindi tayo pantay Yeah. sa isa't isa before. Mm-mm. Pero nung panahon ng mga Amerikano, nabigyan ng pagkakataon na maging makapagboto yung mga kababaihan. And it is a good sign na if nabigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na bumoto, well, of course, mabibigyan din sila ng pagkakataon na makatakbo at maging isa ding leader ng isang bansa. Very good si Tutor Edwin. Very insightful, no? Manang-mana sa iyo ang mga nakakuha ng tamang sagot. Katulad ni Recrease, Jonard, at si Jude pa rin. Karapatan mo magbigay sa kakabay. Ayan ang active ng ating mga online learner. Maraming salamat. Keep supporting us. Okay, dagdagan natin ng konting trivia yan, sir. Para meron tayong kaugnayan doon sa next natin, no? So, meron akong figure dito from 30,000 to 1.35 million. So, figure yan, no? Tutor Edwin, sa tingin mo, wild guess lang, saan kaya dyan, anong gender kaya ang nare-represent ng 30 at ng 1.35? Ikaw, kung tatanungin ka, wild guess. Wild guess ko, yung 1.35 million is yung dami ng mga kababaihan na may kakayahang bumoto or nasa exact age na bumoto. How about 30,000, right? Sir? Yung 30,000 is yung remaining na hindi pa talaga allowed. Ayun, nagiging part din ako ng discussion ng activities. Hindi, okay lang yan. Tutor Edith, we learn together. Di ba? Learning together is fun. Yes po, ayun. Ayan. So sa mga online learners kaya natin, Tutor Lay, ano kayo yung kanilang insight with the 30,000 and 1.35 million? Yeah, ano kaya yung 30,000? Lalaki? Mula kaya sa 30,000, lumaki ng 1.35 million. Ganun ba yun? Oo nga. Sige, dugtungan Sirit natin. Na? Ayan. Ayan, meron na bang clue? Ayan na yung mga clues. Dagdagan natin yung clue. Isang clue natin, Salma Al-Rashid, no? Mula sa Saudi Arabia. According to her but by ito, Tutor Lay, no, change is a big word, but the election is the way to make sure we are really represented. And that very deep yung meaning nito. Yes. Kaya nga, Tutor Edwin, di ba? Tinatanong natin yung mga ating online learner. So, yung 30,000 kaya ay babae o lalaki? Or vice versa? Okay. Habang highintay tayo ng sagot, Tutor Edwin, yung 30,000, yaan yung nakapagrehistrong bilang ng mga kababaihan. When Saudi Arabia was granted, when women of Saudi Arabia was granted to vote. No? So, yung 1.35 million, yaan yung bilang ng mga kalalakihan
Ah, okay, na okay. registered. In other words, makikita pa rin talaga natin na bago lang sa Saudi Mm, Arabia yung pag-grant ng mm, right of suffrage or the right to vote, no? mm. So, Pero I believe, Tutor, this is a very good indication. yes, of course, Mm, dahil kumbaga makikita natin from 0 to thirty mm. thousand, that's a big figure to start Yes, with. yes. Mm, mm. Okay, Kasi no? we don't know what will happen with the next in the future or in the next years, no? Baka yung 30,000 dadami pa yan hanggang sa mabibigyan din ng pagkakataon, just like our country before, di ba? Yes. Sabi ni Mm. Jude, 30,000. Naku, magto-200 na ba si Jude? 30,000, babaeng bumoto patungong 1.35 na kalalakihang. Ayan, very good, Jude, no? Very Ayun. good No? interpretation. Mm. Ayan. So, may kaugnayan yan sa ating susunod na slide. Mm. Ayan. So, ang mga figure, Tutor Edwin, taken from our module, no? So, Yes po. makikita natin, ang pinaka-latest talaga ay ang bansang Saudi Arabia mula sa kanlurang Asia na siyang Mm. nag-grant ng right of suffrage, no? Mm. Ano pa yun? Ayan. 2015, di ba? Bago lang. Yes. Bago La- lang. Mainit-init pa. yes, yes. 6 years ago, right? Yes. 6 or 7 No? years ago, yes. And of course, no, yung iba is kung compare natin, medyo malayo-layo na yung kanilang like next ng Saudi na earlier is si Oman like 1994. Yes. No? So, Pero talagang still sobrang ano pa rin, sobrang bata pa rin ni Saudi Arabia for granting the rights for the women, and still it's a very good indication pa rin, no, for a certain society dominated by men. yes, exactly, Mm-mm. no? Mm-mm. May male dominance talaga kasi sa mga bansang nakikita nila sa ating Mm-mm. screen at the moment. Okay, so Mm-mm. move on tayo, Tutor Edwin. Okay, so another controversial issue. May tanong Mm-mm. ako sa ating mga online learner. Actually, this is only for girls sana, no? Pero dapat din the hashtag dapat may pakialam din ang ibang mga Mm-mm. gender dito, no? So, FGM, no? Nung una ko itong nabasa, Tutor Edwin, when I am reading account, bilang isang babae, for me, I'm totally against it. No? Kasi Mm-mm. parang dito, the purpose, I cannot say na ang layunin ay masyadong tama o masyadong angkop. Pero ang Mm-mm. tinitignan ko kasi dito ay yung kalagayan ng mga kababaihan na maaaring sumailalim sa prosesong ito na medically speaking, it's not healthy and it is not safe, no? So ano nga ba ang FGM, Tutor Edwin? Okay, yung tinatawag nating FGM o yung female genital mutilation ay isang proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan, maging siya man ay bata o matanda, nang walang anumang benepisyong medikal. Ito ay isinasagawa sa paniniwalang mapapanatili nitong walang bahid dungis ang babae hanggang siya ay maikasal. Walang basihang pangrelihiyon o panrelihiyon ang paniniwala at prosesong ito na nagdudulot ng impeksyon, pagdurugo, hirap umihi at maging kamatayan. Ayun yung pinaka-worst, no? It leads to Mhm. death. Ang ganitong gawain ay maituturing na paglabag sa karapatang pantao ng kababaihan. Ayun, parang pinapractice yata ito ng some of, if I'm not mistaken, merong mga African countries, no, na meron pa rin still, pinapractice pa nila ito. And although meron ding ibang countries na they already abolished this one, pero still, just like you, Tutor Leia, I'm also against with this. Kasi no, this is a threat to the health and safety of our women. No, imagine yung iyong ina, yung iyong nakakabatang kapatid, mga kapatid mo na mga babae will undergo this one and they're going to suffer for this, no? And kung wala naman Mhm. siyang benepisyong medikal, no, bakit pa siya pina-practice? Very good, tama, no? Mm. So, I hope yung mga online learners natin as early as today, nagkakaroon sila ng ganito mga kamalayan. Na dapat, Mm. sa kabila ng tradisyon na tinatawag, malalim na pagpapahalaga pa rin dapat sa karapatang pantao, no? Regardless of what Mm. gender you Mm. have, no? So, ang family honor at ang purity or walang bahid ng dungis, maganda siyang pakinggan, maganda siyang Mm. practice. Pero lagi natin isasaalang-alang ang health and safety ng bawat Mm. individual sa daigdig.
Diba, Tutor Edwin? Yes, No? yes, that's very true. Oo. And we are very lucky, no, na nandito tayo sa Pilipinas and we are not Yes. practicing that one. Yes, very good. Tama yan. I agree with Oo. that, no? Kasi mahirap minsan din kalaban ang kinagisnang tradisyon at kultura. Yes. Yes. That's Alam also the natin. thing that we should be thankful, no? Dapat yun Okay. yung iniisip natin. Ayun, Tutor Leia. Ito rin, no, binabanggit ni Tutor Edwin kanina, may online learners, no? Sa South Africa, ginagawa yun and some of the countries mula sa kanlurang Asia. Pero in South Africa, there are also accounts ng pang-aabusong sexual, no? Particularly na pag-aralan natin last time, yung mga lesbians, no? Sa paniniwalang magbabago ang orientasyon nila. I'm totally disagreeing with this as well, no? So, rape is a crime and it will never change, no matter what. Yes. Wala akong words doon, Tutor Leia. That's tumbok na tumbok 'yon. Tumbok. Hindi na 'yon kailangan i-explain. Okay, very good. Okay, next. Ayan. So, maliban naglakbay tayo sa South Africa, naglakbay tayo sa kanlurang Asia, ngayon punta naman tayo sa part ng Papua New Guinea, no? So, si Margaret Mead ay isang anthropologist. Ano nga ulit ang pinag-aaralan natin kapag anthropologist ang pinag-uusapan natin? We're talking about human beings. Tama, diba? Development ng human beings. Yes, the development of human being. It can be cultural anthropology or it can be a physical anthropology. And ito ang magandang balita, sa pagbisita doon ni Mead, na-meet niya ang tatlong grupo ng mga tao or individual, namely Arapesh, Mundugumur, and Shambuli. Okay. So, ano ang masasabi mo, sir, sa kanilang tatlo? Meron bang dominance? Yes, tingnan natin, no? Yung Arapesh, ang mga kalalakihan ay kapwa ay kooperatibo at mapayapa. Meaning parang peacemaker sila. Yes. Right. And yung mga Mundugamor, sila ay kapwa matapang at agresibo, ang mga kalalakihan at kababaihan. Though it differs sila with Arapesh kasi mga peacemaker yung mga Arapesh, still makikita pa rin natin yung gender equality kasi equal na agresibo yung kalalakihan sa yung kababaihan. Siguro yung titingnan na lang natin yung the severity or the level, no? Gaano kaya ka-aggressive yung lalaki tsaka gaano kaya ka-aggressive yung babae. Pero still equal pa rin. And yung Chambuli, higit na dominante ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. So it's different, no? It's different sa mga pinag-aralan natin before. Like before, usually nadidiscuss natin yung kalalakihan is ang pinaka-dominante. Pero sa tribo ng mga Chambuli, no, according sa pagbisita ni Margaret Mead, napag-alaman niya na yung mga Chambuli mas dominante sa kanila yung mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Yung parang nakikita ko dito yung konsepto yata ng mga langgam, Tutor Lay. Di ba? Yung kanilang dominant is the queen. Kailangan protektahan yung queen, di ba? Yes. Ayan. Kumbaga sa Arapesh, a culture of peace. Sa Mundugumur, meron silang, hindi culture of violence, more on culture of competence between the two gender. Eh si Shambuli naman dito, makita natin yung dominance ng isang particular gender. Which is, tararandaran, the female. Yes. Okay. Ayan. So, let us move on. Check natin, no? Okay. So, alamin natin, Tutor Edwin, kung meron silang alam ko meron silang nakuha eh. So, that's why let us check their level of understanding the lesson. So, ayan. Okay. Ano ang gender role? So, do not forget to type in the item number, my dear online learners, plus the letter of correct answer. A, kamulatang pangkasarian. B, pagkakaiba sa pagitan ng babae at lalaki. C, pangkat ng mga pamantayan ng pag-uugali at panlipunan na itinuturing na akma o angkop sa lipunan. And letter D, tumutukoy sa tungkulin o papel kung saan kaakibat nito ang responsibilidad na kailangang gampanan ng bawat isa. Okay, Patrick Moreno said D. Tama kaya siya? Tutor Edwin, reveal na natin. Ayan, tingnan natin. Ano kayong tamang kasagutan? Okay, our correct answer is letrang D. No? Very good din. Si Recklin. So kapag pinag-usapan natin yung gender rules, ito ay tumutukoy sa tungkulin o papel kung saan kaakibat nito ang responsibilidad na kailangang gampanan ng bawat isa. Ayun, klarong-klaro yun, Tutor Leia.
Yan, Tutor Edwin. So, bago dumating ang mga Kastila sa bansa natin, ang mga lalaki ay pinayagang magkaroon ng maraming asawa. Subalit, maaaring patayin na lalaki ang kanyang asawang babae. Sakaling makita niya itong may kasamang ibang lalaki. Ano ang ipinapahiwatig nito? Ayun, Okay. letrang A, ang babae ay maaari lamang mag-asawa. Letrang B, may pantay na karapatan ang lalaki at babae. Letrang C, ang lalaki ay pwedeng magkaroon ng maraming asawa. O letrang D, ipinakikita sa kalagayang ito na mas malaki ang karapatang tinatamasa ng kalalakihan noon kaysa sa kababaihan. Ayun, Ayan, parang let us check the answer, Tutor I believe Edwin. alam na alam ito ng ating mga online learners. That's letrang D or letter D. Ayun, let us Yeah, proceed na, correct Dr. si Lay. Jude. Yes. Ayun, Batay sa datos congratulations. ng World Health Organization, may 125 milyong babaeng bata at matanda ang biktima ng FMG. No? Sa 29 na bansa sa Africa at Kanlurang Asya, ano ang pangunahing layunin nito? A, B, C, or D? Ano Ayun, kaya? for letrang A, upang hindi mag-asawa ang kababaihan. Letrang B, pagsunod sa kanilang kultura at paniniwala. Letrang C, ito ay isinasagawa upang maging malinis ang kababaihan. O letrang D, upang mapanatiling puro at dalisay ang babae hanggang sa siya ay makasal. Okay, the Ayun, correct para sa mga answer online learners is natin. okay. Okay, that's Okay, letrang B, no? B. In general, pagsunod sa kultura at paniniwala. Although yung iba't ibang mga choices natin refers to the culture, pero still yung B, yung pinakaakmang sagot pa rin. Yes, Ayun. tama. Okay. Ayun, Tama si congratulations sa Angelic. mga Yes, Tutor Lay. Yes. Congratulations sa ating mga online learners for item number 4. Ang FGMA nangangahulugang A, B, C, or D. Nakakalito na pare-pareho. Fetal, fetus, female, or female. Diba? Ayan. Do not forget to type in the item number online learners. Sabi ni Patrick Moreno, it's letter It's C. letter C. And the correct answer is letrang C. Definitely. Okay, that's female genital mutilation. Okay, let's Ayan. move on. Number 5. For our, yes, item number 5, Tutor Lay. Pangkulturang pangkat ng New Guinea na kung saan ang mga babae at lalaki ay kapwa matapang at agresibo, bayolente at naghahangad ng kapangyarihan o posisyon sa kanilang pangkat. Ano ang tawag sa kanilang grupo? Arapesh, letter A, B, Chambri, letter C, Chambuli, or letter D, Mandugamor. Last item yan, sabi ni Patrick Mateo, it's D, Mandugamor. Okay, let us reveal dahil marami nang sumasagot. And the correct answer is letrang D, no? That's Mundugamor. Tama si Jude, si Patrick, and Recrease. So you can now type in your scores in our comment box para at least ma-recognize natin. Okay. So may karagdagang gawain tayo, Tutor Edwin. Pinaghandaan natin to. Ayan, pwede nila itong i-send sa atin, di ba? Sa ating Facebook. Yes. Ayan, so, para sa ating karagdagang gawain, ipahayag mo, damdamin mo. Parang parang game show. Isa pa nga, ipahayag mo, damdamin mo. Yung panuto natin, patunayan mo ang iyong kaalaman at ilahad ang iyong punto sa pamamagitan ng pagbuo ng isang hugot line na nagpapakita ng pagpapahalaga sa gampanin ng lalaki at babae sa lipunan at maging sa daigdig. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Ayun, so ang gagawin lamang nila Tutor Leia ay gagawaan ng isang hugot line na nagpapakita ng pagpapahalaga sa gender rules o gampanin ng both gender, no, ng lalaki at saka ng babae sa lipunan at maging sa daigdig. Edwin, anong hugot mo dyan? Meron akong ginawa dito kanina, pero I believe medyo mahaba yata ito. Okay ba? Okay bang sabihin ko na lang? Yeah, sure. Sige, yung aking hugot is, hindi porket lalaki ay malakas, tigasin, o maton. No? Lahat ng lalaki ay may kahinaan rin, kaya't hindi lang sa kasarian nakabase ang pagiging matatag. Ito ay nakabase kung marunong kang rumespeto o gumalang sa kapwa-tao. Wow. Ayun, yun aking parang slight hugot line. Parang merong pinanggagalingan yata yon. Ako yung hugot line ko naka-flash talaga. Babae sila, hindi babae lang. Napapatunayan yan mula sa pamilya, lipunan, at maging
sa buong mundo o Daigdig. daigdig. Ayun. Parang ganyan lang yung gagawin nila. Di ba, Tutor Edwin? Yes. Ayan. And let us have siguro kung meron yatang makasagutan yung ating mga online learners, or you could send your answers, no, to Tutor Leia, no, para mabigyan tayo ng, para meron tayo tag GCash data yan. May pa-GCash ba tayo? Why not? Why not? Why not? Di ba? Okay, Ayan, so Tutor Edwin, ang dami nakakuha ng perfect score. Congratulations. wow, congratulations. Ayan, sabi ni Jude, yung kanyang school is 4/5. Okay lang yun, no? That's still a very good score. Ayan. Okay, Tutor Leia. Sa tingin ko, nasa punto na tayo ng pagpapaalam for this week. So maraming salamat. Ako si Tutor Lee, nagsasabing, Tambayang Iskupil, sabay-sabay tayong tutuklasin ang diwang makabansa, makadiyos, makatao, at makakalikasan. Ayan, at ako naman po si Tutor Edwin mula sa dibisyon ng Butuan City na nagsasabi na maging mapanuri at maging maalam na Pilipino sa makabagong panahon. Kung meron kayong mga katanungan, pwede ninyong komento, suggestion, mag-email sa ating official email address ng ating EdTech unit, edtech@deped.gov.ph. Ayan, abangan natin. Next, sila Tutor Eric at Jocelyn sa Understanding Culture, Society, and Politics. Tutor Lay? Yan, maraming salamat. Muli, sama-sama tayo sa susunod na linggo. Bye po. Yes po. Until next time, online learners. Goodbye, Bye. everyone. Have a nice day. Happy weekend. Yes po.